Ikaw, Robin Padilla, yung mga kasinungalingan nyo sa pagbubuhat nyo ng bangko ng mga Duterte. Tigil-tigilan nyo ang panlilinlang sa taong bayan. Tigil-tigilan nyo sapagkat kitang-kita ng dalawang mata. Hindi magkakakaso sa ICC si Duterte kung maayos ang kanyang ginawa sa mga Pilipino. Huwag kang tanga. Huwag kang mangmang, Robin Padilla. Nalagay ka lang sa Senado. Yan na nga. Nasa Senado ka na. Tanga ka pa rin. Naglilingkod ka na sa bayan. Bobo at katangahan pa rin ang iyong pinairan. Alam mo ba, Robin Padilla, na ang lahat ng umuupo dapat sa gobyerno ay may matinong kaisipan? Na dapat ang umuupo sa gobyerno may pagmamahal sa bayan. Naglingkod kayo dyan. Sinusweldohan namin kayo para maglingkod ng tama. Walang kinikilingan, walang tinitingnan, walang amo-amo, sapagkat ang bayan ang amo ninyo. Huwag niyong durugin ang tenga ng mamamayang Pilipino sa mga kasinungalingan niyo. Gago! Alam mo ba ikaw, Robin Padilla? Marami ka pang bigas na lalamunin kahit matanda ka na para matutunan mo ang karapat dapat na paglilingkod para sa bayan. Tumakbo-takbo kang senador, wala kang naintindihan. Sasabihin mo, natakot kay Duterte? Tama! So, yun mga pre, bigyan po natin ng reaction tong video ni Aling Marie. Ayan na, subscribe po natin, Aling Marie. Ayan na, kasi ito, binanatan niya po dito si Robin Padilla mga pre, no? Kasi nga, dahil sa pagtatanggol ni Robin Padilla dito sa mga Duterte. 'Di ba? Oo, and then kumbaga pinupuri po, pinapabango ni Robin Padilla yung pangalan ng mga Duterte. 'Di ba? So pinapabango kahit ang babaho naman. Hindi naman alam mo yung tae, kahit lagyan ng spray yan, mabaho pa rin yan. So, ganun po yung ginagawa ni Robin Padilla. Yung tae, pinapabango niya. 'Di ba? Ganun po. So, eto po, no, bigyan po natin ng reaction tong kay Aling Marie ngayon, Aling Marie na video. Ayan bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, meron po tayong dito, Facebook page mga pre. Ayan Ballpoint Man 2.0. Huwag kalimutang i-follow yung ating Facebook page. And syempre, may TikTok din po tayo. And syempre, sa hindi pa po naka-follow ng ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe mga pre. And also, ring the notification bell para updatein po kayo sa mga uploads natin. So, ito na, no? Bigyan po natin ng reaction tong kay Aling Marie. Once again, suportahan po natin si Aling Marie. I-subscribe po natin yan, mga pre. Kasamahan po natin ito. Okay? So, ito na. Dito po nagalit si Aling Marie. Okay? Pakinggan po natin ito. Po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na. Teka. Nung panahon daw ni Digong, natakot yung mga kriminal. Actually, hindi lang kriminal yung natakot. Pati yung mga tao na matitino. Kasi, minsan may patayan doon sa kanto, ang pinapatay po, wala namang kasalanan. Tama. Andin yung mga small time, natatakot din sila. Siyempre, nagdi-deliver sila ng mga droga eh. Pag mahuli ka, patay ka. Eh, mas mabuti yun kasi alaga namang pusher ka eh. No? Okay sana. Kaya nga lang, may nadadamay po na kahit yung inosente pinapatay. 'Di ba? Pinapatay po nila. Oo. Okay sana kung natakot yung mga pusher. Pero, teka lang. Yung pusher, takot. Pati yung mga Pilipinong matitino, takot. Pero yung drug lord, kaibigan nila. Yun lang. K.O. Ayun lang po. Kaibigan pala nila yung drug lord. Sus, Ginoo. Naunsa naman eh. O, diba? Okay sana kung pinahiring squad nyo yung drug lord, pinatay nyo yung drug lord. Eh, wala eh. Kaibigan nyo pa. Ito si Robin Padilla, tatanga-tanga na rin eh. Ba? ang napakaraming kriminal. Hanggang sa... Yan, no? Maya-maya po natin pakinggan si Senadora Risa Hontiveros. Hindi ko po pwede palampasin itong mga sinabi na to ni Robin Padilla, no? Yo, what's up mga boss yan? Welcome sa episode 4 natin dito sa Expert. Lumayas ka dyan, sipain kita ngayon. Loko-loko tong nagtuturo ng pang-i-scam. Mga kapatid, ikaw, Robin Padilla, yung mga kasinungalingan nyo sa pagbubuhat nyo ng bangko ng mga Duterte.
Tigil-tigilan nyo ang panlilinlang sa taong bayan. Tigil-tigilan nyo sapagkat kitang-kita ng dalawang mata. Hindi magkakakaso sa ICC si Duterte kung maayos ang kanyang ginawa sa mga Pilipino. Tama. Huwag kang tanga. Huwag kang mangmang, Robin Padilla. Nalagay ka lang sa Senado? Yan na nga. Nasa Senado ka na. Tanga ka pa rin. Naglilingkod ka na sa bayan. Bobo at katangahan pa rin ang iyong pinairal. Alam mo ba, Robin Padilla, na ang lahat ng umuupo dapat sa gobyerno ay may matinong kaisipan? Tama. Na dapat ang umuupo sa gobyerno may pagmamahal sa bayan. Naglingkod kayo dyan. Sinusweldohan namin kayo para maglingkod ng tama. Walang kinikilingan, walang tinitingnan, walang amo-amo, sapagkat ang bayan ang amo ninyo. Huwag niyong durugin ang tenga ng mamamayang Pilipino. Iba kasi yung amo ni Ruben Padilla, mga Duterte. Ginagaya nga ni Ruben Padilla si Digong yung mga ganyang, ito na ang huling Merry Christmas ninyo. K.O. Idol na idol eh. Imbis yung nakatatak sa isipan ng mga Pilipino, yung idol, si Ruben Padilla, nabaliktad. Yung idol na tinitingala ng mga Pilipino noon, ay in-idol niya si Digong. Nangyari. K.O. Sus, Ginoo. Sinungalingan nyo, gago! Alam mo ba ikaw, Robin Padilla? Marami ka pang bigas na lalamunin kahit matanda ka na para matutunan mo ang karapat-dapat na paglilingkod para sa bayan. Tumakbo-takbo kang senador, wala kang naintindihan. Sasabihin mo, natakot kay Duterte? Tama! Tama! Tama, nakatakutan ang isang berdugo ng mga mamamayang matitino na hindi marunong pumatay at manakit sa kapwa Pilipino. Ikaw nagago ka? Ha? Alam mo ikaw? Ang dami niyong katangahan, kayo ng mga aliporis na Duterte. Wala na kayong ginawa, wala na kayong sinamba kundi si Duterte. Wala na kayong ginawa kundi pagandahin ang papel ng isang berdugo. Hindi nagaganda yung tae na nga sa paningin namin yan eh. Wala na. K.O. Ang pupuri na lang dyan, yung mga Duterte din. Sila na lang. Pero tingnan mo, iilan na lang sila ngayon. Ilan na lang. O diba, nabibilang nyo lang. Eh, pag nagrarally nga sila, nilalangaw eh. K.O. No? Kawalang hiya mo din eh, no? Sasabihin mo na natakot lang ng kriminal kahit hindi kriminal. Ang kriminal hindi na natatakot sa kapwa kriminal. Ang salbahe hindi natatakot sa kapwa salbahe. No? Ang natakot kay Duterte at tinakot ni Duterte ang mga taong walang kalaban-laban dahil gusto niya palabasin sa buong Pilipinas na siya lang ang may kakayahan, siya lang ang matapang, siya lang ang may kayang pumatay at magpapatay. Tago ka din eh, no? Ako dapat tahimik na lang eh kasi babae ako. Tarantado ka daw, Ruben Padilla. Sabagay, naintindihan ko po si nanay, no, yung galit niya. Sige, tuloy natin. No? Pero alam mo, Robin Padilla, hindi ko aatrasan ang mga pagbubungangan nyo sa social media para lasunin ang utak ng taong bayan. No? Kitang-kita kung paano ipinapatay ang mga inosenteng kabataan, paano ipinapatay ang mga naghahanap buhay na walang kinalaman sa drugs. Alam mo yung ginawa ng iyong amo? Agmamalinis para hindi sila mahalata na sila ang mga sangkot na humahawak ng droga. Alam mo, kung meron dapat pinapatay, dapat yung amo mo. Dahil yan ang nag-aasik ng lagim sa Pilipinas. Yan si Duterte ang tumayong demonyo dito sa Pilipinas. Si Duterte ang tumayong berdugo sa lahat ng kulungan. Si Duterte ang talagang hudas, traidor sa bayan. Bakit? Una, ipinatay ang mga Pilipinong walang kamalay-malay na dapat meron pang magandang kinabukasan. Ang tao nagbabago, hindi kailangan takutin. At kailanman, wag mo sabihin natakot ang mga kriminal. Hindi lang kriminal. At sasabihin ko nga sa'yo, yung mga simpleng mamamayan na Hindi lang po yung mga kriminal yung natakot. Kasi syempre, yung iba dyan na namumuhay lang ng normal, na nagtatrabaho lang araw-araw para mabuhay yung pamilya nila, and then nagkaroon ng patayan dyan sa labas, kahit mga inosente na mamatay na, pati yung mga yun, mga matitino, natatakot na rin. Kasi baka mamaya madamay sila eh. Baka mamaya mapagtripan sila. Paano na yung mga anak nila? May mga anak sila na binubuhay. Tapos papatayin ka lang nung wala ka namang kasalanan. Diba? Yun. Kaya wag sabihin ni Ruben Padilla na yung mga natakot, yung mga kriminal, yung mga pusher, yung mga nagkakalat dyan ng droga sa labas. Lahat po natakot. Ha? Lahat. Kasi parang naging hindi man martial kasi yung martial matino na eh. Parang naging komunista na sa panahon ni Digong.
mas okay pa nga yung martial law. Ang tatamaan lang naman ng martial law noon ni Marcos Sr. yung mga pasaway. O, di ba? Pasaway ka, fake news ka, tarantado ka, ay maghanda ka. KO. Di ba? O, Nakakita ng mga dugo at mga pinapatay. Yan ang mga natakot. Pero hindi natakot kay Duterte yan. Natakot sila sa kanilang buhay dahil walang sinasanto ang amo mong berdugo. Kayo talagang dapat mawala sa gobyerno eh. Kayo nagpoproteksyon sa mga sindikato at mga terorista at mga mamamatay tao na katulad ni Duterte. Hindi ako natatakot. Kahit nung nakaupo yan si Duterte, hindi ko yan kinatakutan. No? Kung takot ako, tiko ang bibig ko. Kaya huwag kang walang hiya, Robin Padilla. Ikaw siguro ang takot. Ikaw ang takot dahil kapag kumontra ka Yes! sa amo mong berdugo, yari ka. yari ka talaga, Ruben Padilla. Oo. Marami ka nang alam eh. Mayayari ka talaga. KO. Tama. Agree tayo dyan sa sinasabi ni Aling Marie. Hindi ko pa po napanood yung video na to ha. Ngayon pa lang. Oh, kaya nga na-enjoy ko eh, no? Na-enjoy kong hindi na ako makapagsalita kasi lahat ng sasabihin ko na kay Aling Marie na. Oh, di ba? Oh. Yan ang masakit. Yan ang masakit, Robin Padilla. Masakit sa binabayaran, masakit sa naging alipores, masakit sa nagkaroon ng among berdugo sapagkat kahit kailan hindi ka na makakabitiw sa pinasok mong sindikato. Tama. Alam mo, Robin, kayo, si Philip Salvador, sa pagiging gold digger niyan, alam mo, yan, katulad mo rin. Nung pinatakbo kayo, binigyan kayo ng pera. Matalo manalo kayo, may pera kayo. Tama. Tarantado kayo eh. Kaya lang, pinalag ka na mailusot sa dayaan. Kaya wag kang gago. Wag mong tarantaduhin ang bayan. Isa ka rin sa traidor. Ha? Tandaan mo, may pamilya ka, may mga anak ka na dapat maninirahan ng maayos at malaya sa bansang ito. No? Tama. Nakapagpayaman ka na bilang senador. Kaya pwede ka nang lumipad ng bansa once na mawala mga Duterte sa gobyernong ito. Dapat talaga, lahat kayo ng mga alipores Duterte, kasama niyang amo ninyong berdugo, ang dapat mawala dito sa Pilipinas. Sino sinasabi mo na natakot kay Duterte? Ang bayan, hindi natakot kahit kanino. Kung kriminal, mamamatay tao, napakasamang tao, demonyo, yan ay hindi kinakatakutan. Yan ay nilalabanan. No? Tama. Yun ang mga kasama ng mga demonyo, huwag niyong idamay ang kasama ng Panginoon. Kaya kayo, tigil-tigilan yung pangangalandakan ninyo sa social media na matino, maayos sa mga Duterte. Bakit natatakot na ba kayo? Desperado na kayo, no? Kaya lahat ng papuri ginagawa nyo sa mga Duterte, no? Para wag mawala dito sa gobyerno, no? Wow! Ganyan na, nanginginig ang mga tumbong nyo dahil alam nyo na nagkakaisa na ang bayan. Hindi lang impeachment ang mangyayari. Hindi lang impeachment kay Sara Duterte. Para sa akin, pag na-impeach si Sara, hindi lang talaga impeachment. Kasi, para sa akin po sa pagkakaintindi ko dito, after ma-impeach nitong si Sara Duterte, dyan na po, magsusunod-sunod na po yung mga kaso na isasampa dyan. Ganun po yun. Siyempre, pag hindi ka na vice-presidente, no? Hindi ka na vice-presidente, ano ka na, wala ka ng immunity, di ba? Oo, pag yan natanggal sa pagka-vice-presidente, yan si PBBM kasi gusto niyang palitan sa pagka-presidente. Oo, feeling niya nga ngayon, mas mataas pa siya sa Pangulo eh. No? Oo, pero Sara Duterte, hindi ka magtatagumpay sa mga plano nyo na masama sa Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pag ikaw na-impeach, good luck! Katapusan na po ng mga Duterte. Wala na. Tapos ang laban. Ang tanong, pag na-impeach si Sara, sino yung susunod na maging vice-presidente? Sino kaya? Abangan po natin yan. Pero focus muna tayo ngayon sa impeachment. Okay? Tuloy! Total, tinanggal naman na nasa ni Marcos si Duterte, no? Sa National Council. So, tandaan mo. Wait lang. May ads They're lang. coming straight in. Trust me. I've got... Wala nang lakas ang amo mo, no? Pati itong si Panelo, na sinasabing namumulitik kasi Marcos dahil tinanggal nga itong mag-amang ito, no? Pues, agree kami sa pagtanggal sa Si Panilo naman, wala namang silbi yan. Ano po? Pag-i-interviewan, alam mo yan si Panilo, kaya nandyan lang yan kay Digong ngayon kasi may nakukuha siyang sustansya kay Digong. Ganun ba? Diba? Oo, kahit mali, pagtatanggol niyan. Pero pag ito nawala yung mga Duterte, ewan ko saan pa pulutin to si Panelo. KO. pag-amang yan. Kasi pumapangit po ang pangalan ni Panelo nang dahil sa mga Duterte.
Diba? Kung hindi sana siya sumama noon sa mga Duterte, malamang maging mabango ito. Diba? At kung tatakbo yung senador, malamang manalo yan. Eh wala eh. Sumama sa amo niya eh. Oh. Kaya tingnan nyo ngayon si Panelo. Diba? Eh parang parang hindi ko nakilala eh. Diba? Sa panahon ni Digong, kilalang kilala siya. Bakit? Kasi akala ng mga tao yung ginagawa ni Digong matino. Pero pagbaba ni Digong, doon na natin nalaman yung mga baho ni Digong. Sikreto ng mga Duterte. Kaya lahat ng kakampi ni Digong, mga nasa paligid niya na sumusuporta sa kanya, umangit po ang imahe. No? Sapagkat ang ginawa ni Sara Duterte na pambabastos sa Pilipinas, sa paghasik ng kabastusan at kawalang respeto, ang pagbabanta sa pinakamataas sa kanya, yan ay isang dahilan kung bit sila tinanggal ni Marcos. So, ito mga kapatid, ang sagot ni Senadora Riza Hontiveros. Nabalot na ng takot ang mga barangay natin. Mga nanlaban daw kasi yan, sabi ng ating mga pulis. Kung kampanya talaga ito laban sa droga, bakit tinatayang 122 na bata ang napatay, kabilang ang 1 taong gulang na sanggol? Kung droga yung pinupukusan nyo, bakit may mga batang patay? Kaya kung sasabihin nyo, perfect ba yung war on drugs ni Digong? Hindi. Sabi ni Digong, perfect daw eh. Pero para sa akin, hindi. May mga patay na bata eh. May 3 years old na patay. Maraming minor na dadamay. Huwag nyo sabihin adik yung mga yan. Pag sasampaling ko kayo sa utak eh. Na walang kamuwang-muwang. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Ito ang AJ. Kabobo mo talaga, Ruben Padilla. Alam mo, kaya tayo lumubog. Ha? Dahil ikaw mismo, ang ginagawa mo sa Senado, Ruben Padilla, ang kumain at magsuklay sa bigote mo. Wala kang ambag dahil bobo kang senador. Naintindihan mo na ngayon. Masakit man, pero yun yung totoo. KO! Okay, eto naman ang sagot ko, no? Senadora Riza, hindi po nakakot ang barangay dahil ang mga barangay binabayaran ni Duterte para magbigay ng mga listahan sa mga tiwaling pulis. Tama. At yung mga listahan yan ang sinusunod ng mga pulis. Kung galit ang taga-barangay sa isang nasasakupan niya, ituturo niya yan kahit hindi adik. Tama, may punto po. Ganun po ang sistema nila. Kasi eto, bayad sila. At kapag hindi nilang ginawa, malamang na sila ang patay kay Duterte. Ano po? At ito pa po. No? Hindi lang po 1 taong gulang ang mga nagkakamatay sa panahon ni Duterte. Halos lahat ng edad na mayroon pang magandang kinabukasan, nagkamatay na, inagawang buhay sa kanilang mga minamahal. Eto po, no? Etong sinasabi ni Robin Padilla na lubog na tayo, nilubog ng amo mo ang bansang Pilipinas sa utang. Pagkatapos, nilubog pa rin ng anak ngayon. Kaya't nagkakaroon ng impeachment eh. Di mo ba alam? Ha? Hindi mo ba alam, Robin Padilla? Hindi magkakaroon ng impeachment ang isang nakaupo kung hindi siya hudas. No? Isipin mo? Ha? Tama. Flight has landed. Your kids surprise you every day. Surprise. Wala. Ano si Ruben Padilla dun? Sunog. Hindi man lang makaporma eh. Diba? Tuloy natin to. Bakit natanggal si Duterte, ang mag-amang Duterte? No? Isipin mo ang ginawa ni Sara Duterte. Nagbanta. Mistulang baliw. No? Bastos. Walang modo. Puro kahihiyan ang tinulot sa gobyerno. Puro kahihiyan na nadamay ang mga OFW na sila ang nagsasaper ng kahihiyan sa ibang bansa sa mga idinulot ni Sara Duterte. Nilustay ang pera ng bayan. Kaya may impeachment, di ba? So, yan nga lang ginawa ni Marcos eh. Hindi nga siya nakikialam sa impeachment eh, di ba? So, Robin Padilla, baka gusto mo pati ikaw i-impeach. Huwag kang masinungaling. Anhin ko pa si Philip Salvador. Tatakbo pa lang. Mahaharang pa ang kayabangan. Pero ikaw na nakaupo, ha? Baka gusto mo ibasura ka at itapon sa kangkungan kasama ng mga kuhol. Huwag kang mayabang. Mayabang ka sa pelikula, pati ba naman sa tunay na buhay, mayabang ka pa. Tandaan mo, pinapasweldo ka lang ng Mayabang si Robin Padilla sa pelikula, pati sa tunay na buhay mayabang. Okay, agree ako doon. And then si Robin Padilla, bida sa pelikula, pagdating sa totoong buhay, kontrabida.
Si Ruben Padilla, tagapagtanggol sa pelikula, ipinagtatanggol niya yung mga ginagahasa. Pero sa totoong buhay, ang ipinagtatanggol ni Ruben Padilla, yung nanggagahasa. Yung manyakis yung pinagtatanggol. O, di ba? Ang galing naman ng senador nyo. KO. Lubog sa baha. Kasi ano, yung irrigation system, yung para sa flood control, kay Duterte pa lang nilustay niya ng pera, ninakawan na nila, ginawa nila doon sa lintik na mga dolomite na yan. Ha? At para sabihin ko sa'yo, ang dami mong walang naiintindihan, ang dami mong hindi naiintindihan. Ngayon ka lang nagsasalita kasi nakaupo ka. Hindi mo na inisip ang reputasyon mo at pamilya mo. Hindi mo inisip na kahihiyan mo'y kahihiyan ng pamilya mo. Wala kang kakwenta-kwenta. Hindi ka na dapat makaulit umupo at hindi na dapat pinapasweldo ng taong bayan ang mga katulad nyo. Lahat ng alipores ni Duterte, ibagsak ninyo ngayon. Yes, tama. Ibagsak natin yan. Ha? Ibagsak natin lahat ng mga kampo nila. Huwag po nating iboboto. Ay, naku po. Ngayong eleksyon, walang dapat maniwala, walang dapat makinig, walang dapat bumoto sa mga hudas na bobo. Yan po yung masasabi ko kasi nakakagigil na eh. Ha? Kaya ikaw, huwag mo sabihin natakot. Hindi katatakutan ng mga kriminal ang katulad din nilang kriminal. Isa-isa lang ang buhay. At mas lalong hindi natakot ang taong bayan. Dahil kung natakot ang taong bayan, wala kami dito para lumaban. Okay? Salamat po. So, yun lang po yung video ni Aling Marie. Suportahan po natin ang Aling Marie po, yung kanyang YouTube channel. So, yan Ruben Padilla, ako po, kung ako sa'yo, tumalon ka na sa pagkasenador. Wala kang silbi, wala kang kwenta, sa totoo lang. Pahirap ka sa mga Pilipino, pahirap ka sa bansang ito. Pinapasahuran ka, pero ang tanong, may ambag ka ba? Tingnan mo, Ruben Padilla, pinapasahuran ka ng taong bayan, pero tingnan mo, sino yung nagtatrabaho dyan sa Senado? Sino yung nag-iisip sa Senado? O di ba yung abogado mo rin? Nang hihingi ka rin ng tulong sa abogado mo, kung ano ang dapat gawin. So parang ang naging senador dyan, yung abogado mo. Tapos ikaw, walang kwenta. Ay, naku po. So, wag po nating suportahan yung mga ganyang klaseng tao. Good luck, Ruben Padilla, last mo na yan. Ha? So, yan lang po muna yung ating video. Meron po tayong Facebook page dito mga pre, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong TikTok. Ayan suportahan nyo po yung ating TikTok at Facebook page. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan share this video at mag-like na rin po kayo sa videong ito. Ayan kita-kits po tayo sa susunod nating video. Ayan so once again, support po natin si Aling Marie mga pre. Okay? So, yun lang po muna yung ating video ngayon. Ingat po at kita-kits po tayo sa susunod nating video. Ingat and bye-bye.